Magkano yung pinakamalaking pwede mong kitain sa trabaho mo ngayon, kapatid? Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So, maganda lang masagot yung ano na yan yung tanong na yan Magkano ba yung pinakamalaking pwede mong kitain dyan sa trabaho mo? Ang susunod ko kasing tanong dyan, pag nasagot na natin yan, yung sweldo mo ba is enough para maging maaluan ng buhay mo or maging mayaman ka or pwede ka nang mag-retire sa maaga mong edad? Kaya na ba ng sweldo mo? Kalimitan sa atin, alam ko ang isasagot, hindi pa sapat talaga. Usually, yung kinikita natin, yung sweldo natin na yan, ako, nasweldo rin ako dito So, yung kinikita natin na yan, hindi enough yan talaga para makapag-settle tayo or maituring natin na mayaman na tayo at makapag-retire. So, kung hindi enough yan, kung hindi enough, yung pera natin, yung sweldo natin, ano yung pwede natin gawin? Kasi, pag hindi mo sinagot to, kapatid, baka mamaya, tumanda ka, abutin ka ng retirement mo at hindi mo pa alam masagot dyan, baka mamaya, it's too late, hindi mo na magawa ng paraan. So, ano ba yung naging solusyon ko nung na-realize ko yung tanong na yan? Kasi, honestly, yung mga na-discuss natin dito sa video na to, hindi naman to, hindi mo mababasa sa libro. Kasi ito, personal experience ko to, na i-share ko sa inyo. Kaya ganoon ako kakampante. Kita mo, wala akong binabasang mga script kasi lahat yan nasa utak ko. Lahat yan personal na pinagdaanan ko. So ano ngayon na nangyari sa akin nung na-realize ko yan at an early stage, na-realize ko na, teka, sapat yung sweldo ko para mabuhay kaming mag-aama. Pero hindi sapat ang sweldo ko para mamuhay kami ng marangya or magre-retiro ako ng maaga. So, ang ginawa ko po, pikit mata ako noon na sumugal na nagtayo ako ng negosyo. Okay. So, way back 2008, syempre, nung panahon na yon, talagang 32 years old lang ako. Kung di ako nagkakamali, 32. Tapos, walang sumusuporta sa akin, single parent, ang hirap. So, kailangan ko noon na magkaroon ng isang source of income pa. Bukod sa trabaho ko, kailangan ko may source of income pa ako para makatulong, makapag-provide. Ito yun ang reason talaga nung isang negosyo na yon is makatulong lang para makapag-provide. Hindi pa talaga maging mayaman to. So yun yung first step ko. Na-realize ko kulang yung kinikita ko, hindi sapat. So nagnegosyo ako ng gym. Pakita natin yung unang gym ko kasi 30 square meters lang doon sa garahe namin. Tapos, itong 30 square meters na to, for 5 years, naging gym ko po yan. Tapos, nung nagkalakas loob ako, pakita natin yung kauna-unang warehouse gym sa Pilipinas, yung Gym Republic, Cavite City, na itayo natin yan, 2013 naman. So, again, yung sinasabi ko na kakulangan doon sa kinikita ko, yung gym business ko, yung maliit na gym business ko sa bahay ang nagpo-provide. Pero, ito yun. Na-i-provide ng gym business yung kakulangan, honestly, nung pera plus yung sweldo ko. Pero again, sabi ko, hanggang dito pa lang ako. No? So, kailangan ko mag-start thinking bigger. So, yun nga yun, yung Gym Republic, Cavite City na itayo po natin. And again, sumunod doon, after ilang years, na itayo natin yung Gym Republic, Tarlac City at ngayon yung Lipa City. Yung susunod natin yung pang-apat, abangan nyo po. So, ganun kasalimuot yung naging struggle ko. Pero later on, napag-aralan ko, pwede pala yun ng ganun. So, again, kapatid, kailangan maisip mo na may problema. Huwag ka maging kampante. Kasi sigurado ako, kung nanonood ka ngayon, pwedeng sapat yung sweldo mo para sa'yo, para sa anak mo. Sa ngayon. Diba? Pero kailangan maisip mo paano gagawin mo in the future. So, ang suggestion ko, habang nagtatrabaho ka, mag-resign, habang nagtatrabaho ka, mag-isip ka na ng negosyo na komportable ka. Hindi naman, hindi naman lahat gym So, maraming negosyo dyan. So, pwede ka nga magtayo ng mga tindahan, sari-sari sa store, or tapsilugan. O, di ba? Kahit ano. Actually, pwede mong gawin yun. Honestly, kung ako tatanungin mo, pinaka-safe na sitwasyon mo dyan is
doon ka sa bahay mo maglagay ng negosyo. Pwede mo ilagay yung gym, sari-sari store, etc. etc. 'Di ba? Nang sa ganoon, hindi ka ganoon laki yung risk mo. Katulad ako sa bahay lang, ang lakas ng loob ko. Tapos nung nakita ko successful ako doon sa bahay ko, doon ako nag-venture sa mas malaki. Kasi doon sa mas malaki, although may upa, mas malaki yung pwede kong kitain. So tapos doon kapatid, pag-aralan mo, kung kagaya ko, nag-expand ako na nag-expand. So dumating ako sa punto ngayon, okay, mas maaluan na ako ngayon kaysa doon sa umpisa ko. Plus, ito yung kapatid, 49 years old ako ngayon. Next year, 50 na ako. Magre-retire na ako. Although, sa totoo lang, nangihinayang ako na hindi ko nagawa ito before pa. Dapat, ito alam ko ngayon, kung alam ko 10 years ago, malamang matagal na po akong retired. Pero again, hindi pa rin huli kasi mas marami sa mga kaidaran ko o yung mga nauna sa akin, nagre-retire 55, 60. So ako, hopefully by 50 makapag-retire at yun ang maganda. Hindi lang yung sweldo ko or yung pension ko ang pwede kong asahan ngayon, kundi yung kita ng gym business ko. I hope mabigyan ko kayo ng lakas ng loob ngayon or mabuksan ko yung isip nyo na may potential pala na kumita ka pa kasi sinisigurado ko sa inyo baka hindi sapat yung sweldo mo para ikayaman mo. So bago ang lahat, popromote ko lang, meron po tayong showroom sa Lipa, sa Tarlac, sa Cebu, at sa Cavite City. Sa Gym Depot, kung di mo alam kung ano yung business na papasukin mo, bakit hindi mo subukan ang gym business, dito sa Gym Depot, hindi lang gym equipment ang i-deliver namin sa iyo, kundi gym business na ipoprovide po namin ang knowledge namin for 17 years sa pagpapatakbo na sarili namin gym business. Sinishare po namin sa inyo para nang sa ganon kayo din maging successful sa gym business nyo. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.